Kadalasan iniisip ng karamihan na kapag tayo ay nasa ibang bansa, ang mga taong ating mapagkakatiwalaan at masasandalan ay kapwa natin Pilipino. Ngunit para sa kasong ito, kabaliktaran naman ang nangyari. Dahil isang Pinoy din mismo ang nagtapos ng buhay ng babaeng sinasabi niyang kanyang iniibig. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Para sa kaso natin ngayon, dumako naman tayo sa isang magandang syudad ng Taiwan na isa sa mga lugar na madalas puntahan ng ating mga OFW. Ang Taiyuan ay isang espesyal na munisipalidad na matatagpuan sa Northern Taiwan. Makikita sa syudad na iyon ang iilang industrial parks at tech company headquarters na ang ibig sabihin maraming oportunidad para makapagtrabaho dito. Gawa na ito ay malapit lang din sa Taipei at mas mababa ang kanilang cost of living, ang Taiyuan ay isa sa may pinakamabilis na population growth kumpara sa kahit anong syudad sa Taiwan base sa mga nakaraang dekada. Sa kasalukuyan, may 116,000 na foreign workers ang nagtatrabaho doon sa mga factories at bilang household caregivers kung saan karamihan sa kanila ay nagmula sa Southeast Asia. Nang may sahod na mas malaki sa nakukuha nila sa Pinas, maraming Pinoy ang nakikipagsapalaran doon para sa mas magandang kinabukasan. Isa sa mga OFW na ito ay ang isang babaeng nagngangalang Michelle Seldared na may edad na 36 years old noong taong 2023. Halos 8 taon na itong nagtatrabaho at naninirahan sa Taiwan, kaya dahil doon, nagagawa niyang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Bilang isang masipag at maaasahan na empleyado, masinop si Michelle sa kanyang trabaho kaya sobrang nakakasundo naman ito ang kanyang mga employer. Sa makatuwid, nang bigla na lang siyang hindi sumulpot sa trabaho noong July 18, 2023, agad na nag-alala ang employer niya sa kanya dahil hindi naman ugali ng Pinay na bigla na lang mag-absent ng walang paalam. Kaya upang tingnan kung maayos ang kalagayan nito, nagdesisyon ng kanyang employer na bisitahin ang tinutuluyan nitong apartment sa Taiwan. Pagkarating niya doon, kumatok siya ng ilang beses sa pinto pero nang wala pa rin sumasagot, sinubukan niya namang buksan ang doorknob kung saan nadiskubre niyang hindi ito nakalock. Nagpatuloy itong pumasok sa loob hanggang ilang hakbang pa lamang sa apartment, may nakita na itong mga bahid ng dugo. At sa isang sulok, doon na niya nakita ang walang buhay na katawan ni Michelle na nasa isang kagimbal-gimbal na kalagayan. Ang biktima ay tadtad ng saksak sa kanyang katawan, sinakal at pinagputol-putol rin ang bahagi ng kanyang paa at binti. Ang isang nakakakilabot na bagay pa, kinatay din ito na parang baboy dahil iniwa at pinagchachop-chop ng salarin ang lamang loob ng OFW. Sa kanilang takot, agad silang tumakbo palabas ng apartment at tumawag sa mga otoridad para humingi ng tulong. Pagkalipas lang ng ilang minuto, dumating sa area ang mga officers ng Chongni Precinct ng Taiyuan Police Department. Base sa kalagayan ng katawan ng biktima, tinukoy nila na ang krimen ay ginanap noong nakaraang araw lamang, July 17, 2023, araw ng Lunes. Noong simula, ang unang anggulo na tiningnan ng mga pulisya ay robbery o pagnanakaw. Nawala kasi ng panahong iyon ang wallet at cellphone ng biktima, kaya inisip nilang iyon ang motibo sa krimen. Gayunpaman, iba naman ang ipinakita ng mga ebidensya, lalo na ang brutal na paraan ng pagpatay sa biktima. Ang ganitong klaseng karahasan ay kadalasang nangyayari kapag ang salarin ay may personal na galit sa biktima. Napag-alaman din nila kalaunan na hindi lamang mag-isang naninirahan ng Pinay sa apartment dahil kasama nito ang kanyang nobyo ng 2 taon na nagngangalang Mark Velasco. Ang nakakapagtaka pa, hindi rin nila ito nahanap sa loob ng bahay at hindi rin nila makontak ang kanyang numero. Bilang siya ang huling nakasalamuhan ng biktima at bigla na lang rin itong nawala, doon na siya ikinonsidera ng mga otoridad bilang pangunahing suspect sa krimen. At habang pinaghahanap nila ito, nagsagawa naman sila ng otopsiya at iba pang eksaminasyon upang suriin ang mga labi ni Michelle. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, kilalanin muna natin si Michelle Red at kung anong klaseng buhay meron ito. Ipinanganak si Michelle Seldared noong March 2, 1987 sa bayan ng Gloria, Mindoro Oriental.
Bunso ito sa 4 na magkakapatid at mailalarawan itong masayahin, palangiti at malambing sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Mula pagkabata, nagsumikap na itong makatulong sa kanilang pamilya sa kahit anumang pamamaraan, gawa na rin na hindi naman ganoon kamaginhawa ang kanilang buhay. Silang magkakapatid ay pawang masisipag sa pagtatrabaho at sa pamamagitan ng pagtutulungan nila sa isa't isa, nagawa naman nilang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang buong pamilya. Nang nakapagtrabaho sa ibang bansa ang mga nakakatanda niyang kapatid, naging malaking tulong iyon sa kanila upang maiahon pa ang antas ng kanilang pamumuhay. Kalaunan, nagkaroon din ng pagkakataon si Michelle para mag-aral sa Abada College na matatagpuan naman sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. At pagkalipas pa ng ilang taon, nakatagpo siya ng pag-ibig kung saan nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 2 mga anak na babae. Subalit sa kabila ng pangarap niyang mabigyan sila ng buong pamilya, hindi rin tumagal ang kanilang relasyon ng kanyang kasintahan at sa huli, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Mula noon, mag-isa na niyang itinaguyod ang kanilang mga anak sa tulong na rin ng kanyang mga magulang. Marami pang pinagdaanang pagsubok sa buhay si Michelle pero hindi ito sumuko dahil nagtitiwala pa rin siyang makakamit niya rin ang mas maginhawang buhay para sa kanyang pamilya. May matibay itong pananampalataya sa Diyos kung saan madalas niyang ipinagdarasal ang bawat niyang desisyon na kanyang ginagawa. Noong taong 2015, doon naman siya nagpasya na makipagsapalaran abroad upang mas mapabilis pa ang pag-iipon niya ng pera. Una siyang nagtrabaho bilang factory worker sa Taiwan nang nagsa-sideline din sa paglilinis at sa pag-aalaga ng mga bata sa kanyang libreng oras. Hindi naging madali ang kanyang buhay dahil maliban sa pagod at pagkamis pamilya, hindi rin maiiwasan ang mga pangungutya ng ibang lahi sa mga OFW. Gayunpaman, tiniis yung lahat ni Michelle ang bawat luha at pagod para lamang makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Para sa kanya, sapat nang makita ang ngiti ng kanyang mga mahal sa buhay sa tuwing napupunan niya ang kanilang mga pangangailangan. Ito ang naging buhay ni Michelle sa Taiwan sa sumunod na 6 na taon hanggang sa noong taong 2021 may nakilala siyang isang lalaking muli nagpatibok ng kanyang puso. Si Mark De Velasco ay isa namang 30 years old na OFW na isinilang naman noong November 15, 1994 sa isla ng Batanes. Nagsimula itong magtrabaho sa Taiwan noong 2017 lamang at kagaya ni Michelle, nakipagsapalaran rin ito abroad para makahanap ng mas magandang kinabukasan. Nang unang nagkakilala ang dalawa, napakabait ng trato nito sa Pinay kaya hindi rin naiwasan ng isa na mahulog ang loob niya rito paunti-unti. Masipag si Mark sa kanyang trabaho, isang responsableng klase ng binata at ang pinakamahalaga sa lahat, tanggap nito ang kanyang mga anak. Dahil doon, nang tinanong niya si Michelle kung pwede ba niya itong maging girlfriend, malugod naman itong sinagot ng isa. Sa sumunod na mga buwan, makikita mong naging maayos naman ang relasyon ng dalawa kung saan sila ay naglalaan talaga ng oras para mag-date at bisitahin ng iba't ibang lugar sa Taiwan. Di tumagal, nagpasya na rin ang dalawa na maghati sa apartment, hindi lamang para magkaroon sila ng mas maraming oras para makasama ang isa't isa, kundi para na rin na mas makatipid sila sa mga gastusin. Ito ang mga panahon na iniisip na talaga ni Michelle na si Mark na nga ang lalaking nakalaan para sa kanya. Gayunpaman, kahit pa mukhang perpektong partner man kung titingnan si Mark, may mga ugali pa rin itong hindi ka nais-nais. Halimbawa na lamang, napakasiloso nitong klase ng nobyo kung saan madalas siyang maparanoid na baka may ibang kinakausap si Michelle. Mula nang naging sila, palagi rin itong pinagbabawalan ng Pinay na makipag-usap sa kahit sino mang lalaki. Inintindi ni Michelle ang ugali niyang iyon dahil bukod sa mahal niya si Mark, wala naman talaga itong ginagawang masama. Ang hindi niya lang makayanan minsan ay kapag sumusobra na ang pag-aaway nilang dalawa dahil sa mga wala namang batayan na pagsiselos. Sa kabila ng lahat ng ito, tumagal ang relasyon nila ng 2 taon hanggang sa noong July 2023, may pumatay kay Michelle sa karumal-dumal na paraan at ang pangunahing suspect ay walang iba kundi si Mark lang din mismo. Ayon sa official autopsy report, unang sinakal ang Pinay hanggang sa ito ay mawala ng malay. Pagkatapos nun, tunay ito sinaksak ng ilang beses gamit ang screwdriver sa kanyang tiyan, dibdib at leeg. Ang lahat ng sugat na natamo nito ay inilarawan din nila bilang severe o sadyang malala. Si Michelle ay nagkaroon ng iba't ibang sugat sa kanyang kanang paa
at pinutol na binti kung saan ang kanyang tibia o ang buto niya sa paa ay ang tanging bagay na lamang na nanatiling buo. Samantala, ang saksak sa kanyang dibdib ay nagresulta din sa pagtagos ng screwdriver sa taas na bahagi ng kanyang baga na tumusok din sa kaliwang bahagi ng kanyang puso. Iyon di umano ang nagdulot na mabilis siyang mawala ng dugo at ang pinakasanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon pa sa investigasyon, napag-alaman nila na mukhang gumamit ng meat cleaver o malaking kutsilyo ang suspect para hiwain ang lamang loob at laman ng biktima sa maliliit na bahagi. Bukod pa roon, may nakita rin sila mga iilang bahay ng dugo sa banyo na nagpapatunay na sinubukan ng salarin na i-flush sa toilet bowl ang mga ito para itago sana ang ebidensya. Pagkatapos nun, nilinis nito ang natitirang mga dugo gamit ang bleach at inilagay naman ang mga buto at dugo ang damit sa mga iilang plastic bags. Naghintay siya ng tamang pagkakataon bago itinapon ang mga plastic bags na ito sa company dormitory trash bin na matatagpuan naman sa Bay District. At pagkaraan lang ng ilang minuto, muli siyang bumalik sa apartment para linisin naman ang natitirang ebidensya. Ninakaw ang wallet at telepono ni Michelle bago umalis sa kanilang bahay para tuluyang tumakas. Ang hindi niya lang inaasahan ay ang mabilis na pagkahanap ng katawan ng biktima ng mismong sumunod na araw. At sa pamamagitan ng agarang aksyon ng mga otoridad sa investigasyon at sa paghahanap sa suspect, nagawa nila itong maaresto sa loob lamang ng ilang araw. Sa kanyang interview sa presinto, hindi niya naman itinanggi na siya nga may kagagawa ng krimen. Sa katunayan, isinalaysay pa ni Mark ang bawat detalye ng kanyang ginawa sa harap ng mga officers nang walang ipinapakitang pagsisisi o kahit anumang emosyon. Base sa kanyang salaysay, hapon daw ng July 17, 2023 nang sila ay nagkaroon ng matinding pag-aaway. Kagaya ng dati, may pinagsisilosan na naman siyang lalaki kung saan hindi niya na napigilang pagsalitaan ng masasakit na salita si Michelle. Malakas daw ang kutob niya na may ibang kinakausap na lalaki ang nobya at hindi niya iyon matanggap dahil sa sobrang pagmamahal niya raw rito. Sa gitna ng kanilang mainit na sagutan, doon na nagbitaw si Michelle ng mga salita na mas mabuti pang maghiwalay na lang silang dalawa. Nang puntong iyon, nandilim na di umano ang kanyang paningin na parang hindi niya na makontrol ang kanyang sarili. Tinulak niya ang nobya sa kama at pinigilan ang mga kamay nito bago ito sinakal hanggang sa siya ay hinimatay. Pagkatapos nun, sa kanya na pinagsasaksak si Michelle gamit ang nakuha niyang screwdriver sa gilid ng ilang beses. Hindi niya naman sana gustong chap-chapin ang nobya pero natakot na daw siya nun at hindi alam kung paano itatago ang katawan nito. Bilang resulta, nagawa niyang pagputol-putulin ang nobya at kuhanin din ang kanyang lamang loob. Dahil sa kanyang konfesyon, agad siyang sinampahan ng kasong murder under domestic violence laws and with destruction of a corpse ng mga otoridad ng Chongli Precinct. Nanatili sa bilangguan si Mark habang inihahanda ng prosekusyon ang kanyang kaso at habang kinokolekta rin nila ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Samantala nang nakarating ang malungkot na balita sa pamilya Red, hindi naman napigilan ng kanyang pamilya lalo na ng kanyang mga kapatid ang kanilang galit at bigati dahil sa sinapit ni Michelle. Pinagkatiwalaan nila si Mark na tatratuhin ito ng tama ang kanilang anak pero sa halip, siya pa mismo ang kumitil sa buhay nito. Sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas, naiuwi naman ang mga abo ni Michelle sa kanyang pamilya noong taong 2023 at ito ay inilagak na sa kanyang huling hantungan sa Oriental Mindoro. Tumagal na lagpas sa isang taon ang takbo ng paglilitis ng kaso hanggang nang nakaraang taon lamang, November 19, 2024, araw ng Martes, nagpalabas na rin ng sentensya ang Taiwan District Court. Sa huli, si Mark De Velasco ay natagpo ang guilty para sa kasong murder, destruction of a body at theft. Ito rin ay nakatanggap ng parusang habang buhay na pagkakakulong nang may posibilidad sa parol. Ayon pa sa isang statement na inisyu ng korte, si Velasco daw ay i-deport mula sa Taiwan kung sakaling ito ay makatanggap ng pardon o kung sakaling matapos niya ang kanyang sentensya. Sa buong takbo ng kaso, ni minsan hindi nakitaan ang pagsisisi si Mark sa kanyang ginawang krimen. Hindi rin ito humingi ng patawad sa pamilya ni Michelle o nag-iwan man lang ng kahit anong salita para sa kanila. Sa kabilang dako naman, ikinagulantang ng Filipino community sa Taiwan ang trahedyang ito, lalo pa at 2 Pinoy ang sangkot sa kaso.
Hindi nila inaasahan na may ganitong karumal-dumal na pagpatay na mangyayari sa pagitan ng ating mga kababayan, kaya lubos rin silang nagdalamhati sa sinapit ni Michelle. Si Michelle Seldared ay isang masayahin, masipag at mapagmahal na ina, anak at kapatid. Higit sa kanyang sarili, mas iniisip nito palagi ang magiging kapakanan ng ibang tao, lalo na ng kanyang pamilya. Sila ang naging lakas niya sa mga pagsubok sa buhay abroad at ang pinakatumutulong sa kanyang makayanan ang kahit anumang problema. Subalit dahil sa kanyang pagmamahal sa isang maling tao, maaga itong nawala sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang pagsiselos ay totoong normal na emosyon lang naman kapag ikaw ay nagmamahal. Pero higit pa doon, dapat tayo ay may tiwala at respeto sa ating mga kasintahan. Hindi sa bawat pagkakataon, emosyon natin ang paiiralin dahil sa huli, ikaw rin naman ang magsisisi at magdurusa kung makakagawa kayo ng mga bagay na hindi nararapat. Hindi lamang sinira ni Mark ang kanyang sariling kinabukasan, kundi tinanggalan pa niya ng ina ang dalawang mga kaawa-awang bata. Sa kasalukuyan, natanggap man ng pamilya Red ang hustisya para sa kanila habang buhay pa rin mananatili ang sakit na dinulot ng trahedya sa kanilang mga puso. Isang puwang na kailanman ay hindi na mapupunan pa dahil hindi na nila muling makakasama si Michelle ng buhay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pagkikinig at hanggang sa susunod, mga kakwentuhan.